Praise the Lord. Na-bless po ba tayong lahat? Amen. Praise God. Makibukas po kayo sa atin sa pagdako po natin sa tithes and offering. Makibukas po kayo sa akin sa Proverbs chapter 11 verses 24 and 25. Sabi po doon, one man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Verse 25, a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Napakaganda po ng mga verses na ito in Proverbs. Ano po? Ito pong mga binasa natin, this points to the paradox of giving. Paano po ba, sabi po ng mga binasa natin, nagbibigay pero hindi siya pinagkukulang, nakakaranas pa siya ng mas marami. Pero yung nagkakamkam, siya yung nawawalan, siya yung nakakaranas ng kasalatan. Paano po ito nangyayari? Ano po ba yung mga instances? What are the reasons why very often or sometimes hindi po tayo nakakapagbigay? No, kahapon po sa ating may mga bago po tayong kapatiran sa isang LG po natin sa Barangay Tangob. Tinanong ko po sila, ano po ba yung mga alalahanin ninyo? Ang sabi po ng isa, baka maubusan na ng gatas yung aking anak. Sabi po ng isa, baka mawalan na ako ng trabaho. And very often, this is like us, hindi po ba? Mayroon pa, pero iniisip, paano kung wala na? May gatas pa, iniisip, paano kung wala na siyang gatas? May trabaho pa, pero ang iniisip, paano kung mawala yung trabaho ko? Again, sinasalamin po nito minsan yung ating mga alalahanin, hindi po ba? Mayroon pa tayo, pero ang ating pong mga iniisip, we sometimes overthink our circumstances and focus on the negatives. Mayroon pa, pero paano pag nawala na po ito? And it causes us sometimes na magkaroon po ng mga, maging weary, magkaroon ng anxiety dahil doon po tayo nakafocus, hindi po ba? Pero ang kagaya po nung sinabi kanina sa katuroan ni Pastor, binigyan sila ng mana ng Panginoon, yung mga Israelita, binigyan sila ng mana, pero ang sabi ng Diyos, huwag kayong kumuha ng higit, beyond, doon sa inyong pangangailangan. Pero ang inisip nila, baka magkulang. So kumuha ng mas marami at kinabukasan na puno ng maggots yung kanilang inipo na mana at sumiklab ang galit ng Panginoon sa kanila dahil hindi sila marunong sumunod. Now, ito pong mga verses na binasa natin in Proverbs chapter, again, 11 verses 24 and 25. Dalawang bagay po. Tinuturuan po tayong mag-focus doon sa source ng ating lahat ng blessing. Sino po ba ang nagbigay sa atin ng ating mga trabaho? Ang Lord. Sino po ba ang nagbigay sa atin ng lahat ng ating tinatangkilik? Ang lahat po ng ito ay galing sa Panginoon. And so when we focus our eyes, our attention on the Lord rather than on what we lack, nagkakaroon po ng pagbabago sa ating mga kaisipan, hindi po ba? Nagkakaroon ng bukas na palad tayo, bukas na puso upang magbigay dahil alam natin ang pangako ng Diyos ay hindi niya po tayo pagkukulangin. Amen po ba? Malakas pong amen kung ito po'y pinananampalatayaan natin. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Amen. At ang pangalawa po, una, we focus on the source of our blessings. We focus on Him who gives us plenty. Even the ability to produce wealth, ang sabi po ng Deuteronomy, ay galing pa rin sa Panginoon. Amen? At ang pangalawa po, so we focus on the source of our blessings. Secondly, the blessing of relationality. Ang sinasabi po ng mga verses na sinabi natin, pinoposisyon tayo lagi ng Diyos. Doon po sa pagkakataon na masamba natin ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pagbibigay at makapaglingkod po tayo sa Diyos sa pamamagitan po ng pagiging generous natin sa ating mga kapatid. Amen? Ito po ay ang emphasis ng mga verses na ito is generosity. That we do not lack when we give because the Lord will keep giving to us dahil tayo po yung nagiging channel ng kanyang mga pagpapala. Amen? Kung wala pa po kayong mga blue envelopes, dito po natin nilalagay yung ating top M, tithes, offerings, pledges, and mission offering. I encourage you, pumunta po tayo doon sa ating mga taga-finance. Kumuha po tayo ng ating covenant of blessing sa Panginoon. Ang ating pong, at nakalagay din po sa loob ng ating mga blue envelopes, tithes envelopes, yung ating pong commitment form, statement of our commitment regarding our pledges for the Cornerstone Project. Amen? So tayo po ay magbigay sa ating Panginoon ng ating mga ikapo ng ating mga kaloob, ng mga mission offering, and of course our pledges, especially for the Cornerstone Project. Hawakan po natin ang ating mga kaloob, tayo po ay manalangin. Panginoon,
Ang sabi ng inyong salita, He who refreshes others will himself be refreshed. We pray that you position us, Lord God, in a time, in space, Lord God, where we can be a blessing to many. And the more that we give to you, the more that we give others, iparanas mo sa amin ang katotohanan ng iyong mga salita na kami hindi mo pagkukulangin. Instead, there will be an abundance, Lord God, of your blessing so that you can use us to refresh others, to water others, to bless others also. Salamat po sa lahat ng mga kaloob na malilikom sa umagang ito. Pagpalain niyo po ito and let there be a miracle of multiplication in all these things, Lord God. May you bless the finance ministry sa kanila pong paglilingkod at pag-iingat sa lahat po ng mga ikapo at kaloob, Panginoon, in this ministry. We bless everyone, Lord God, at laging maging sentro sa aming puso ang magtapat sa inyo. Pagpalain mo rin, Lord God, ang maghahandog ng special number. Let this be for your glory alone. We give you praise and we honor you. This we pray in Jesus' name. Amen. So sama-sama po tayong magbigay ng ating kaloob at papuri sa Panginoon. Kabutihan mo, O Diyos, muli akong namamangha sa iyo. Sa pangangailangan ng puso'y kinalinga mo. Hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos. Kalugan habang nabubuhay, ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Luwalhati sa iyong pangalan, pagsambang walang hangganan, banal at makapangyarihang Diyos. Sambahin ka, sambahin ka, ang aking katugunan sa iyong kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka, ang iyong kadahilanan ng buhay ko't kalakasan. Di man sapat lahat ng nalalamang tinig, ngunit sa'yo'y aawitin ang pag-ibig. Sambahin ka, sambahin ka, ang aking katugunan sa iyong kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka, ang aking kadahilanan ng buhay ko't kalakasan. Di man sapat lahat ng nalalaman
Sa Diyos po ang papuri.